Dumadayo sa Buskalan, Kalinga ang mga nais magpatato sa mga tinatawag doong mambabatok. Pero kung ayaw bumiyahe ng malayo, kahit dito raw sa Metro Manila pwede nang magpatato sa kanila. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Ito ang hand topping o batok tattoo. Sikat ito sa Buskalan, Kalinga at kilala sa gumagawa ang tinaguriang pinakamatandang mambabatok na si Apo Wang-od. Isa si Aiza Ayangaw sa mga kaanak at naturuan ni Apo Wang-od. Ipinakita niya sa atin ang isa sa pinakamadaling disenyo na 3 minuto lang, tapos na. Uling lang, tapos tubig, tapos i-stencil muna. I-draw muna namin gamit yung mga parang kawayan. Pag na okay na yung drawing, doon na masisimulan yung batok. Ang materyales sa kanilang batok tattoo, bamboo stick at tinik ng kalamansi. Kung gusto magpagawa sa kanila, hindi na raw kailangan bumiyahe ng 12 to 15 hours mula Maynila dahil sila na kasi ang lumuwas. Importante din ito para mapanatili yung nasimulan ng mga ninuno namin. Tsaka maipasa na din sa susunod na henerasyon. Gusto namin mag-create ng connection between traditional with the present times. So parang very meaningful to have sila dito sa Metro Manila. Kasi given nga mahirap puntahan, tapos kailangan din talaga ng budget pag aakyat ka. Ang mga ganitong aktibidad nakakatulong din daw pagpapatuloy ng ancestral traditions. So yung traditional kasi pwedeng mawala anytime. So like nung yun nga, ang naititira na lang na talagang artist ng batok si Apo. Siyempre gusto na namin kumalat o mabuhay pa. Yun po yung binibigay niya po na parang para matuloy-tuloy, parang pinapasa-pasa, para hindi po mawala yung traditional tattoo. Malaking bahagi sa kultura ng ilang grupo ng mga katutubo ang tattoo. Kaya mahalagang hindi ito malimutan para sa mga susunod na henerasyon. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mambabatok sa Metro Manila kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, paano raw nakumbinse nitong After Coffee PH na lumuwas pa Maynila ang mga mambabatok? Actually, Papsi, since 2022, ginagawa na talaga nila to. And friend of a friend ng owner, yung girl, sa After Coffee PH, yung isang mambabatok sa Buskalan. And talagang interesado na sila na dalhin nga rito yung batok tattoo. Dahil syempre, modernization na yung karamihan, modernized na karamihan ng mga tattoo. So gusto nilang hindi pa rin malimutan itong traditional way of tattoo. Magkano ang bayad naman kung magpapatattoo ka dito sa mga mambabatok? Pareho din ba dun sa Buskalan ang rate? Yes, Popsy, wala naman pagkalayo sa in terms of prices kasi syempre yung biyahe ron at yung opportunity ma-meet si Apo Wang-od madagdag fee na rin. And dito syempre pumunta yung mga apprentices. So yung bayad less than 1K. So Less than 1,000 pesos? Yes, less than 1,000. Yung simple, Popsy. Simpleng disenyo. Yes. And kumpara talaga, Popsy, So pwedeng maging more than 1,000 pesos? Yes, more than 1,000. Lalo na kapag shaded part kasi yun yung mahirap talaga. So chinatsaga talaga siya. Pero kung kumpara talaga sa modernized way of tattoo, mas mura talaga siya. Ayun. Itong address nitong After Coffee PH, saan ba ito? Sa Tondo, Maynila, Popsy. Sa Tondo? Yes. Okay, madali naman siguro. May mga social media Yes, pages. madali naman pa puntahan. Pero kung gusto mo nang dumayo pa ng Buskalan, paano ang pagpunta ron? Kapag pupunta talaga sa Buskalan Village nila, kailangan talaga may tourist guide, Popsy. Kasi syempre, may parang hiking part dun So talagang kailangan tulong ng tourist and para Tsaka rin alam ko may ma-meet. paalam pa sa mga elders yan, Yes, Popsy, Before para talaga going there. ma-meet si Apo Wang-od. Lalo hindi talaga kaya na ni Apo Wang-od na ma-meet lahat ng mga gustong pumunta. Okay, Ray, paano ba magpatato sa kanila? Kailangan pa bang magpa-schedule o first come, first serve dito sa After Coffee PH sa Tondo? Etong sa After Coffee PH, Popsy, ay yearly siya. So wala talagang definite time kung kailan pwede. Pero kapag meron namang bukas, ay pwede naman siya walk-in. Basta masabihan lang din talaga yung Basta mga bukas pa yung owners. coffee shop? Yes, basta bukas pa naman yung coffee shop. Okay, may pagkakataon bang luluwas na ito si Apo? Apo Wang-od? Sa ngayon Sa kasi, Maynila. Pops Day, talagang health concerns yung pinaka inaantabayanan nila kay Apo Wang-od. So, miski yung tattoo ng iba't ibang disenyo, kaya na lang yung famous na 3 dots. So, talagang ngayon, wala talagang pag-asa pa na makaluwas dito si Apo Wang-od. Dahil nga hirap din pong gumalaw. Hirap bumiyahe. Yes.
Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.